kasinungalingan at kayabangan nitong si Panelo, mismong sinopla ni Congressman Barbers, mga kababayan, dahil kung matatandaan nyo, di ba, natalakay natin dito sa channel natin, na mismong sinabi ni Panelo na wala pa naman daw natatanggap na imbitasyon. Mga kababayan, etong si Duterte na galing daw po sa Quadcom. So ngayon, pakinggan po natin etong interview, mga kababayan, nito pong si Congressman Barbers dito po sa Teleradyo. Ikinikredit po natin sa kanila yan. Ano po, so ngayon, i-play na po natin. Sir, sabi po sa report ay napadalhan nyo na ng invitation. Tama po ba si former President Rodrigo Duterte sa inyong Quadcom? Pero kasi nakausap po namin last week si Attorney Salvador Panelo. Ang sabi niya ay wala. Pa. Haharap daw pero wala pang natatanggap. So ano po ba talaga? Napadalhan na po ba? Actually, sumasagot na nga sila sa interview. Matagal na eh. Alam na nila na meron ng invitation eh. Well, anyway, so ibig sabihin, doon pa lang sa point na yon, unang interview pa lang, kita nyo na agad na nagyayabang, nagsisinungaling etong si Panelo doon sa mga nakaraang interview po niya na kung saan sinasabi niya na wala daw pong natatanggap etong si Duterte na invitation galing daw po sa Quadcom. Kahit na gustong-gusto daw umattend nitong si Digong, mga kababayan, hindi naman maka-attend ng Quadcom kasi nga wala pa daw invitation. Yun po ang sabi ni Panelo, mga kababayan. Ngayon, maliwanag naman na sinasabi dito ni Congressman Barbers na automatic nga naman kada iimbitahan etong si Digong, 'di ba, sa media sila sumasagot, sa media sila nagpapa-interview, mga kababayan. Kaya kung makikita nyo, talagang noon pa lang nung nagsimula etong Quadcom, mga kababayan, at nagpatuloy ang hearing patungkol sa extrajudicial killings, talagang iniimbitahan na si Duterte kasi siya lang naman ang makakasagot, mga kababayan, ng mga aligasyon patungkol po sa kanila, na mga ibinabato patungkol sa kanila. At isa pa po yung si Bato. Kaso nga lang ang problema, saglip na umattend sila, nagpapa-interview sila sa media at dun po sila nag-iingay. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Yes, we have already sent invitations. As I always reply every time I'm asked kung pupunta o hindi, o kung hindi pumunta, anong gagawin. Diba? I always say that I respect, or we will respect, the decision of the former president. Sabi ko nga, we will afford him all the courtesy due to an ex-president or a former president. So, merong imbitasyon na pinadala at sa aming mga hearings, ito'y nababanggit palagi. Okay. So, ewan ko kung bakit sinasabi ni Atty. Panelo na wala. But kung ganun pa man, meron kaming pinadala ulit nga bagong invitation. Alam nyo, Atty. Salvador Panelo, nakakahiya po kayo. Kasi abogado pa man din po kayo, nagagawa nyo po magsinungaling sa harap ng napakaraming tao. Kahit na po iniimbitahan etong si Digong, sinasabi nyo, walang imbitasyon galing po sa Quadcom. Lahat nga ng mga kababayang Pilipino natin at lahat ng mga congressman, si Duterte ang hinihintay. Hindi lang si Duterte, kung hindi pati yung anak niya na di umano nasasangkot sa ipinagbabawal na bato. Na kung makikita nyo, di ba, nilantad ni Jimmy Guban yung patungkol sa anak niya. So hindi lang si Duterte yung pinapatawag ng Kamara, kung hindi pati yung anak niya. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, sila yung hindi pumupunta. At ang ginagawa nila, the more na hindi sila pumupunta, nagpapa-interview na lang sila sa media at doon po sila sumasagot at nag-iingay. Tapos sasabihin ni Panelo, wala daw imbitasyon. Matagal na nga silang iniimbitahan, hindi lang naman si Digong, pati si Bato, mga kababayan, kasama rin, at yung Sinabongo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. May ads pa. Anyway, shoutout po sa inyong lahat ng mga kababayan, ha. Yan. Bagong invitation. I think, kung di ako nagkakamali nung right after yung aming last hearing, kailan ba kami nag-last hearing? Last week yata? Last week. The day or 2 days after the last hearing na ginawa namin. Parang October 11 yata ang last hearing. Hindi. O baka meron pang iba. Okay, so anong epekto nun, sir, kung hindi pupunta ang dating Pangulo at si Senador Bongo, Senator Bato de la Rosa, na baka magkaroon na ng sariling pagdinig po sa Senado?
Pag hindi sila pumunta, wala namang problema. Dahil doon sa ating mga inimbitahan ng mga senador, dahil kapwa mambabatas din natin sila, meron kaming tinatawag na interparliamentary courtesy, no, na kung saan ay we will respect, no, yung kanilang decision not to attend. Kasi nga may parehas naman kaming objective at layunin. Ngayon, dahil meron silang sinasabing investigation, maganda yun para sa amin. Dahil at least, hindi isang punto de vista lang ang makikita ng taong bayan. Di ba? Kung ang layunin ay parehas. Tapos alam nyo mga kababayan yung pinakamatindi dito, yung mag-iimbestiga ng war on drugs sa Senado mga kababayan, hindi na po si Bato at si Bongo yung mangunguna. Kung hindi mga kababayan, yung taong inagawa ng partido ni Digong. Alam kong kilala nyo na kung sino yon. Yung taong inagawa ng partido nitong si Duterte, which is etong si Coco Pimentel, mga kababayan. Kaya asahan nyo na medyo pagpapawisan dito etong sina Bato de la Rosa, sina Bongo, at yung iba pa mga kababayan na nasasangkot sa AJK at saka sa war on drugs, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ng layunin ng Quadcom na ilabas ang katotohanan sa usapin ng extrajudicial killings, dangerous drugs, human rights, and others, no? Ay, kami natutuwa at least na in sync or naka-align, no, ang ating mga kasama sa Senado tungkol sa layunin ng Quadcom. Oo, pero kung ang mangunguna po sa committee hearing na yun, sir, ay si Senadora Bato de la Rosa, would that be okay with you? O dapat po mas maganda ba na Committee of the Whole or Blue Ribbon Committee? Well, as suggested by I think it was the SP, the Senate President, Yes. or Senator Risa. Apo. Mas magandang Committee of the Whole, no? Tama. Para magkaroon talaga ng walang bias na usapan, walang bias na pagdinig. Okay din sa atin yun, whatever it is, kasi our rules does not prohibit a parallel investigation by the House and the Senate. So, sa amin, we always subscribe to that. At sabi nga namin, basta... Kasi mga kababayan, asahan nyo na pagka si Bato kasi at saka si Bongo ang nanguna niyan, wala tayong makikitang hustisya dyan. Hindi makakamtan nung mga nabiktima ng war on drugs na palpak ni Digong, mga kababayan. Wala tayong makikitang dyan, hustisya para sa mga taong yon. Ano po, kapag ka si Bongo at si Bato yun nanguna dyan, ang mangyayari lang dyan, lilinisin lang ni Bato at Bongo yung kanilang mga pangalan. At yung mga resource person, mga kababayan, mababastos lang dyan po sa Senado. Ano po, kapag ka si Bato at si Bongo ang nanguna niyan. Kasi automatic pagtutulungan yan, mga kababayan, yung mga resource person pagtutulungan para hindi makapagsalita. Ano po, pero kung iba ang hahawak niyan, mga kababayan, at hindi yung mga mismong subject na senador yung hahawak, mas magiging maganda, mas magiging patas, mga kababayan, yung investigasyon. Ano po, kesa kapag ka sino ba to yung may hawak. Ano po, anyway, ngayon ipagpatuloy pa natin. Parehas tayo ng layunin, hindi ba mas maganda na dalawang panig ang madidinig natin? Kaya yan ang pagkakataon siguro na magpahayag ng kanilang panig si Senator Bato dyan sa usapin na kung saan ay inaakusahan siya. Oo, pero hindi ba redundant na yun, sir? Hindi ba sayang po yung resources, yung oras? Well, I guess they have a better judgment pagdating sa ganyan, Kasi dapat timbangin nila. Mahirap naman kasi na magsasayang tayo ng resources sa mga walang what do you call this? Wala naman ding makakamtan na solusyon, no? Tama. Hindi naman kasi nakasalalay talaga dyan, mga kababayan, sa hearing na gaganapin na yan, pera ng mamamayan at oras ng sambayan ng Pilipino. Yan po yung nakasalalay dyan. Kaya dapat talaga itong gagawing hearing, mga kababayan ng Senado, dapat may mapapanagot po dito at may mahahatulan, mga kababayan, at lalabas yung katotohanan. Hindi yung katulad ng PIDEA leaks ni Bato na natapos na lahat-lahat, tumagal ng ilang hearing, wala man lang napuntahan, mga kababayan. Unlike dito kay Senator Risa Hontiveros about Pogo, nakita naman natin yung pinuntahan at naging hustisya, mga kababayan. At napapanagot talaga at lumabas yung mga pangalan na totoong mga sangkot. Ano po, pero pagka itong si Bato ang humawak niyan at itong hearing na ito ay walang pinuntahan, mga kababayan, automatic sayang lang ang pera
ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan ang gagamitin dyan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Namin sinasabi na sa amin may solusyon. But we have already uncovered and unearthed yung mga issues na matagal na tulog. No? Example, yung kay General Barayugas murder. At least meron na tayong lumabas na witness. Meron tayong, hindi lang basta witness. He is one of the perpetrators. Kaya napakaganda. No? Other extrajudicial killings na nangyari. At itong Tuesday, meron din kaming mga bagong mga witnesses. Hopefully, will participate and cooperate. Oo. Kahit without revealing their names, sir, ano yung nature nitong mga bagong witness na to? Ano po yung hope nyo na malaman mula po sa kanila sa inyong Tuesday, October 22 hearing? Yeah, so dalawang aming hearing next week. Isang Tuesday na kung saan ang topic ay extrajudicial killings at sa Thursday naman ay dangerous drugs naman ang aming topic. Alright. Yung aming inaasahang witness ay maaaring mag-corroborate no, sa Sabi dito, pero mas okay yan kung kongreso yan. Ang problema nga po mga kababayan, hindi nga natin alam kung a-attend itong si Duterte or nilalaro lang ang taong bayan. Kasi 'di ba naglabas nga ng salita itong si Panelo na gustong-gustong umattend nitong si Digong at mismong kay Digong din naman mga kababayan, sinabi niya na kung iimbitahan siya, a-attend siya at ipapaliwanag niya at tuturuan niya daw yung kamara ng tamang pag-iimbestiga mga kababayan. Ang problema, since may invitation na nga dito kay Digong, ang tanong, a-attend ba siya? Or hanggang salita lang? Mga kababayan, yan po kasi yung problema dyan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinabi ni Colonel Garma na meron talagang pera ang binabayad no, tungkol doon sa mga nakakapatay. No? Isa yun. Hindi lang si Colonel Garma nagsabi niyan. Hindi lang si Garma nagsabi niyan, mga kababayan. Gaya nga ng sabi natin, kahit hindi sabihin ni Garma yung patungkol sa reward system, mismong dati na po yung pinag-uusapan at nanggaling po yan sa bibig ni Duterte mismo at saka sa bibig ni Bongo, mga kababayan. Kaya hindi lang si Garma yung nagsabi niyan, kung hindi pati itong si Duterte at saka itong si Bongo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. And hopefully, the witness that we're working on will cooperate. Yung isa naman ay will corroborate naman yung testimonya ni Colonel Joby Espinido na meron itong categories, meron itong listahan. Kung sino ang nasa drug list, yun ang target para eliminate o for elimination. At may categories yan, may level 1, may level 2, may level 3. Apo. Kung dahil po sa mga bagong lumabas po sa Quadcom hearing, yung mga group, yung panig naman po ng mga biktima ng drug war, ay may panawagan kay Pangulong Marcos na isumite na sa ICC yung mga bagong ebidensya, mga testimonya na lumabas po dyan sa Quadcom kaugnay ng EJK. Ano po yung masasabi niyo dun, sir? Well, of course, karapatan nila yan na magpahayag ng kanilang opinion sa usapin sa ICC. But the national government has already said that we cannot anymore be members of the ICC at the moment. Kasi pero mga kababayan, gaya nga ng sabi ko sa inyo nung nakaraan, ang presidente natin ay katulad natin na tao lamang din, mga kababayan. Ngayon, kung matatandaan nyo, malaki ang chance dyan, mga kababayan, na kapag ka nakita ni PBBM na marami talaga po na mga kababayang Pilipino natin ang naghahangad ng hustisya dyan. At kapag ka nakita ng presidente na matibay na talagang ebidensya laban dito kay Duterte at naipaliwanag sa kanya ng ICC na kailangan maimbestigahan etong sina Digong at kailangan ma-serve sa kanila yung arrest warrant, mga kababayan, at mapapanagot sila, baka magbagong isipan ng ating presidente at mapilitang makipagtulungan sa ICC, mga kababayan. Ano po, dahil kung matatandaan nyo, di ba nung tumatakbong presidente, si PBBM, sinabi niya na hindi niya papapasukin ang hindi magkakaroon ng base militar ang mga Amerikano dito po sa ating bansa. Pero nung naipaliwanag ng US sa kanya ang kahalagahan ng base militar ng mga Amerikano dito sa ating bansa, mga kababayan, nagkaroon ngayon ng base militar dito po sa ating bansa. So ngayon, mga kababayan, kapag ka naipaliwanag ng taga-ICC ang kahalagahan ng pakikipag-operate ng Pilipinas sa ICC, malaki ang tsansa na magbago din ang isip ng ating presidente at hayaan niya na makamtan ng mga kababayang Pilipino po natin
yung hustisya. Ano po, kaya yung mga nagsasabi na bakit kini-question, bakit daw hindi pinapayagan ni PBBM, sa ngayon, siguro mga kababayan, pero hindi natin alam kapag ipinaliwanag na ng ICC yung kahalagahan ng pakikipag-operate ng Pinas, baka pumayag din ang ating presidente. Gaya nga ng sabi ni Roque, mga kababayan, sinasabi niyang pabale-balentong daw yung isipan ng ating presidente. So wag nilang hintayin na mangyari ngayon na bumalentong ang isipan ni PBBM at pumayag na maki-operate ang Pilipinas sa ICC. Tsak, automatic mga kababayan, talagang malaki ang tsansa na maging netizen or maging citizen ng ibang bansa si Digong at saka si Bato. Ano po, yung kinakatakutan ni Bato, mangyayari sa kanya yan. Kapag once na magkatotoo yung sinasabi ni Roque na mag-iba ang desisyon ni PBBM patungkol po sa pinag-uusapang yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. May mga dahilan, no, sa mga kung anong kadahilanan, it's only the executive who knows that, no. Dito naman sa usapin sa Quad na kung saan ang Ay, Killer's Mind, may galab shoutout Parang ngayon lang kita nakita dito. Shoutout aming mga pagdinig ay gagamitin ng ICC bilang ebidensya. Kami po sa Quadcom ay hindi magsasubmit, no? Hindi po kami magsasubmit dahil nga ang ating bansa ay hindi membro ng ICC. At kung gusto nilang umaccess dun sa records, they can do that and access all social media platforms by the House of Representatives. Okay po, so kumbaga kung lumapit sila sa House, hindi din po ibig sabihin na magbibigay din po tayo agad sa kanila ng impormasyon. Yes, wala kaming isasubmit, wala kaming Kasi nga mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo nga yung statement na inilabas ni Secretary Boying Remulla na sinabi niyang hindi talaga tayo makikipagtulungan sa ICC, mga kababayan. At mismong ang pananaw nga ni PBBM, hindi tayo makikioperate sa ICC, mga kababayan, at hindi tayo babalik sa ICC. Kaya hindi niya hahayaan na mag-imbestiga ang ICC dito. Pero wala nga tayong magagawa, mga kababayan, kasi nga, unang-una, ang ICC naman may isinasagawa na talaga na investigasyon at kinokontak na yung mga tao, testigo na laban dito kina Duterte, ano po, patungkol dun sa kanilang war on drugs at paglabag sa karapatang pantao. So ngayon mga kababayan, since hindi nga tayo makikioperate, kahit lumapit sila sa Congress, hindi rin sila bibigyan ng mga dokumento. Ang pwede lang nilang gawin, i-access, kunin yung mga video ng mga hearing ng Kamara. Yun lang po yung magagawa nila. Pero gaya nga ng sabi natin, pagka nagbago ang desisyon ni PBBM, automatic mga kababayan mapapagbayad sa kanilang kasalanan itong sina Duterte, sina Bato, sina Bongo at yung iba pa. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bibigay dahil tayo ay hindi membro ng ICC. Apo, kung ang PNP ay binuksan na rin po muli yung ilang mga high-profile cases na related din po dyan sa war on drugs, paano to makakatulong din po dito sa ongoing natin na investigation po dyan sa Quadcom? Well, magandang development yan para sa mga pamilya ng biktima, no? At least mabubuksan, mabibigyan ng pagkakataon na makamta ng hustisya na mula mukhang hindi ako nagkakount, 3 hanggang 5 taon ang nakaraan ay hindi talaga nagagalaw o hindi gumagalaw. So at least ngayon merong hope, no, na makamta ng hustisya dahil nandiyan na ang Philippine National Police na patuloy ang investigasyon, nandiyan din ang sabi ni Suzuki, ayan, sana magbagong isip ni Presidente BBM sa pangbabastos ni Fiona. Kaya nga ipagpatuloy pa ni Sara. Gawin pa ng gawin ni Sara na pitikin niya pa ng pitikin si PBBM. Kasi once na magbagong isipan ni PBBM, automatic makukulong tatay niya. Ano po, kasi sa dami ng ebidensya, laban po sa tatay niya ng ICC. Mga kababayan, gaya nga ng sabi ni Atty. Conti, bago matapos ang taong ito, baka lumabas na yung arrest warrant laban po kina Duterte. At pag idinaan niya sa Interpol, mga kababayan, automatic pababagsakin niya ng Interpol sa DOJ at pag-aaralan ng DOJ. At kapag nakita ng DOJ na may probable cause, mga kababayan, automatic ibibigyan sa ating mga law enforcement at dadakipin na etong sina Duterte. Pero ang mauuna dyan, mga kababayan, di umano, ayon sa panaginip natin, baka si Bato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. NBI
NBI, nandyan din ang DOJ, at hopefully all these efforts magbunga ng hustisya para sa biktima ng extrajudicial killings. Tama. Hindi naman po lahat nung namatay ay extrajudicial killings kasi meron din po talagang totoong nanlaban. No? Kasi gaya nga lang lagi kong sinasabi yun noon na alam mo, ang drug lord, hindi yan basta-basta magpapahuli ng buhay. Lalaban yan hanggat maaari. Kung hindi man lumaban, ito ay mangungurap. So talagang malalim na investigation ang dapat natin gawin dito. Apo. Anyway, yung sa tatay ni Kerwin Espinosa, mga kababayan, automatic yun, hindi nanlaban yun. Kumbaga, yun talaga, mga kababayan, masasabi natin na biktima talaga yun ng extrajudicial killings kasi nakakulong na yun eh. Nakadetain na, mga kababayan, nasa loob na ng bilangguan, binawian pa ng buhay, nagawa pang patayin, mga kababayan. Kaya masasabi natin na extrajudicial killings yun. Pero yung iba kasi, mga kababayan, talagang tunay nga naman yung sinasabi ni Congressman Barbers na may mga nanlalaban nga, mga kababayan, at yun po ay hindi masasabi na extrajudicial killings. Kasi nga, kung tutusin, mga kababayan, kaya lang naman may investigasyon na katulad nito kasi nga, hindi nakamtan nung iba, mga kababayan po nating Pilipino na binawian ng buhay nung panahon ni Digong yung due process, mga kababayan. Automatic, basta lang sila pinapatay dyan na parang manok, mga kababayan, at hindi dumadaan sa tamang proseso. Kasi nga, may reward system. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? More than 10 na po ba ngayon? Nine. Okay, so pang 10 na yung sa Tuesday. So ilang hearings pa ang inyong nakikita, sir? Itutuloy ba to hanggang sa magbalik session na po ang Kamara? Yes, tuloy-tuloy ito. Ang instructions ng ating speaker ay kailangan bago kayo mag-terminate ng inyong hearing dyan sa Quadcom, kailangan thorough ang inyong investigasyon, comprehensive ang inyong gagawing investigation, nang sa ganun, komprehensibo rin ang inyong committee report. Yun ang instruction sa amin. So until merong lumalabas ng mga witnesses, until merong mga bagong ebidensya kaming nakakalap, hindi kami pwedeng mag-terminate until we have done a comprehensive work on the investigation in aid of legislation. Vicky and Christian, meron na tayong mga proposed legislation. In fact, dalawa na nga yung final namin nung isang linggo. Opo. Okay. So, yung mga bumabatikos na sinasabi, wala yan, walang mangyayari dyan, ay hindi ho totoo yun, no? Kami ay naninindigan na itong aming ginagawa ay hindi naman po para sa amin, kundi para po sa atin lahat, na kung saan yung usapin sa EJK ay mahinto na at hindi na babalik, no, sa ating lipunan. Yung mga korupsyon na nangyayari sa mga ahensya ng gobyerno na kung saan ay napabayaan, no, itong illegal pogos na mamayagpag sa atin at wala namang magandang naidulot sa bansa. At saka syempre yung drugs, no, pagkalat ng droga, no, sa ating lipunan. So sir, final na lang po, sa week po ng October 28, may hearing pa rin po ba? Kasi undas na yun paundas na. Ayun, medyo siguro yung week na yun baka hindi kami makapag-hearing doon dahil maraming mga kasama na uuwi, no, sa kanilang mga kanya-kanyang probinsya. Siguro when we resume in November, automatic yun, malamang siguro sunod-sunod ang aming pagdinig. Tapos na namin ang budget So ayan, maliwanag, mga kababayan, na kung titingnan natin, dire-diretso pa rin yung hearing na isasagawa ng Quadcom, mga kababayan, hanggang sa mapatunayan talaga, mapalabas talaga kung sino yung mga nasa sa likod ng extrajudicial killings at iba pa. Alam niyo, kung tutusin, mas maganda nga itong Congress, mga kababayan, kaysa naman dun sa hearing na isinagawa ni Bato dati, na umabot ata ng 4th hearing yon, pero wala namang pinuntahan, mga kababayan. Nasayang lang ang pera ng taong bayan. Kaya nga kung tutusin, hindi naman kinakailangan Hindi naman kinakailangan ng Senado mag-imbestiga ng patungkol dito sa extrajudicial killings, mga kababayan, at saka sa war on drugs. Kasi nga, may ginagawa ng investigasyon etong Quadcom at nakikita naman natin yung magandang naidudulot ng investigasyon ng Quadcom. Kaya lang naman kasi nagkaroon o magkakaroon ng hearing sa Senado kasi nga, etong sina Bato de la Rosa
ang isa sa nagpupush na dapat maimbestigahan yan sa Senado. Kaso ang problema mga kababayan, hindi naman sila yung mangunguna ng investigasyon. So ngayon kung titingnan po natin dito po sa interviewing ito ni Congressman Barbers, isa lamang po yung lumalabas dyan. Nagsisinungaling etong si Salvador Panelo. Abogado pa man din mga kababayan. Ano po sasabihin niya? Wala daw natatanggap na invitation mga kababayan. Napakatagal nang iniimbitahan etong si Duterte na dumalo dyan po sa Quadcom. So ibig sabihin, sa mga interview nitong si Panelo na sinasabi niyang walang invitation kay Digong, pero gustong-gustong dumalo nitong si Digong, wala pong katotohanan yan. Kasi dati pang iniimbitahan etong si Duterte dyan po sa Kamara, kaso sila lang yung may ayaw. At sa media po sila nag-iingay.